Sa isang sinaunang pamayanan ng Israel, may isang lugar doon na kung tawagin ay Gilead. Dito sa lugar na ito, naninirahan ang isang matapang na mandirigma ng Israel na nagngangalang Jephthah. Si Jephthah ayon sa aklat ng mga hukom na makikita sa lumang tipan ng Biblia Kapitulo 11 ay nagmula sa Gilead. Ang kanyang ama ay isa ring mandirigma at ang kanyang ina naman ay dating nagtratrabaho bilang prosti. Isang babaeng nagbibigay ng panandaliang aliw. Sa kanyang paglaki, si Jephthah ay itinakwil at pinalaya sa kanyang lupang sinilangan ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang sabi pa nila, si Jephthah ay isang bastardong anak. Hindi nila pamamanahan ng maski anumang pag-aari si Jephthah sapagkat siya ay anak mula sa isang maruming babae. Sa madaling salita, si Jephthah ay isang illegitimate child na anak ng prosti. Si Jephthah ay napilitang umalis sa kanilang lugar at nanirahan sa lugar ng Tob. Siya ay naging pinuno at leader ng kung iilang kalalakihan doon. Dumating ang panahon na kung saan ang mga Amonita ay nagdeklara ng digmaan laban sa mga taga-Israel. Ang mga matatandang pinuno ng lupon ng Israel na taga-Gilead ay umalis at nagtungo sa lugar ng Tob upang makipagkita at himukin si Jephthah na umanib at pangunahan sila sa pakikipaglaban. Ngunit tumanggi si Jephthah at sinabi, "Hindi ba't galit kayo sa akin at pinaalis niyo ako sa lugar na tahanan ng aking ama? Bakit ngayon kayo ay naparito sa akin at humihingi ng tulong dahil sa digmaang nagaganap sa inyong bayan?" Tumugon ang mga matatandang pinuno ng Gilead at sinabi, "Kung ano man ang nangyari noon, ipagsawalang bahala mo na. Kami ay naparito sa iyong harapan upang himukin ka na umanib sa amin at pangunahan ang aming hukbo sa pakikipaglaban. Ikaw ang aming gagawing pinuno sa lahat ng dako ng Gilead. Ikaw ang siyang magiging hukom ng bayang Israel." Sa sinabing iyon ng mga kausap ay muling nagtanong si Jephthah, "Kung ako ba ay sasama sa inyo sa pakikidigma at ibibigay ng Panginoong Diyos sa kamay ko ang tagumpay sa pakikipaglaban, nakakasiguro ba ako na ako na ang inyong magiging pinuno?" Muling sumagot ang mga matatanda at ang sabi, "Ang Panginoong Diyos ang siyang saksi. Gagawin namin lahat ng aming ipinangako sa iyo." Pagkatapos ng usapang iyon, si Jephthah ay gumayak at muling naglakbay pabalik sa bayan ng Gilead. Siya ay hinirang na leader at inatasang mamuno sa bayan ng Israel sa lugar na kung tawagin ay Mizpah. Pagkatapos, si Jephthah ay nagpadala ng mga mensahero sa hari ng Ammon at nagsabi, "Bakit nyo inaatake at dinidigma ang aming bayan?" Tumugon ang hari ng Ammonita at ang sabi, "Nang ang Israel ay umalis mula sa Ehipto, sinakop nila ang aming lupain. Mula sa Arnon hanggang Jabbok, patungong hanggang Jordan, kung gusto mo ng kapayapaan, ibalik mo ito sa amin." Muling tumugon si Jephthah at sinabi, "Hindi kinuha o sinakop ng Israel ang bayan ng Moab at Ammon." Nang umalis ang Israel sa Ehipto, sila ay naging lagalag sa disyerto at kaparangan ng mahabang panahon. Mula sa disyerto ng Ilog Nilo hanggang sa Kadesh, ang Israel ay nagpadala ng mensahe sa hari ng Edom at nakiusap na sila ay padaanin at makatawid sa kanilang lupain at kaharian, subalit ito ay tinanggihan ng hari ng Edom. Ganon din ang hari ng Moab. Nanatili ang Israel sa lugar ng Kadesh sa mahabang panahon sa kaparangan. Lumihis sila ng daan sa lupain ng Edom at Moab at dumaan sa silangang bahagi sa kabilang dako ng Arnon. Hindi pumasok sa teritoryo ng Moab ang Israel kundi sa Arnon dahil ito ang nagsisilbing hangganan ng lupain.
Ang bayan ng Israel ay muling nagpadala ng mensahe sa hari naman ng Sihon sa lupain ng Amorreo sa lugar ng Hesbon at nakiusap na kung maaari ay makadaan sila sa lugar na ito. Subalit ang hari ng Sihon ay walang tiwala sa mga taga-Israel kung kaya't siya ay tumanggi sa halip, ay nagdeklara ito ng digmaan laban sa Israel. Ibinigay ng Panginoon Diyos sa bayan ng Israel ang kaharian ng Sihon at nagtagumpay at sinakop ang lupain na sakop ng Amorreo mula Arnon hanggang Jabbok hanggang sa Jordan. Ang Panginoong Diyos ang gumabay sa bayan ng Israel at tumalo sa mga hari ng kahariang Amorreo. Ano ang karapatan mo upang kuhanin ito mga lupaing ito sa bayan ng Israel? Walang ginawang masama ang inyong bayan, ganun din ang aming bayang Israel sa inyo. Ano ang iyong dahilan bakit mo ginagawa ng hindi maganda ang aming bayan ngayon? Kung gusto mo ng digmaan ng Panginoong Diyos ang siyang baalang humatol sa pagitan ng Israel at ng Ammon. Ganun pa man, ang hari ng Ammon ay hindi nakinig sa mga binitiwang salita ni Jephthah. Inihanda nito ang kanyang hukbo at nakidigma sa Israel na pinamumunuan ngayon ng hukom na si Jephthah. Ang Panginoong Diyos ang gumabay kay Jephthah sa pakikipaglaban. Tinawid ng hukbo ni Jephthah ang Gilead hanggang Manasa, pagkatapos ay dumaan sa Mispa pabalik ng Gilead. Mula doon ay kanilang ginapi ang hari ng Ammonita. At dahil sa matagumpay nilang naitaboy ang kalaban, si Jephthah ay nabalutan ng tuwa at kasayahan kung kaya't nagbitaw siya ng isang mapangahas na pangako sa Panginoong Diyos at kanyang sinabi, Aming Panginoon, kung inyo pong ipagkakaloob sa aking mga kamay ang pagkatalo ng mga Ammonita, ang unang lalabas sa pintuan ng aking tahanan at salubungin ako sa pag-uwi, ito po ay malugod kong iaalay sa inyong altar bilang handog at pasasalamat. Matapos ang kanyang binitawang pangako, nagpatuloy si Jephthah sa pakikipaglaban at sa digmaang iyon, nakubkab ng Israel ang 20 bayan ng Ammon. Mula sa Aror hanggang sa Minath hanggang Abel Kerimim. Napagtagumpayan ni Jephthah ang matitinding bakbakan sa Ammonita. Sa kanyang pag-uwi sa kanyang tahanan sa Mispa, tuwang-tuwa siyang sinalubong ng kanyang nag-iisang anak na babae. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit ni Jephthah ang kanyang damit at nagdalamhati. Kumagulgol siya ng iyak at kanyang sinabi, Ipagpatawad mo aking anak. Ako ngayon ay nagluluksa at labis na nasasaktan ng aking damdamin. Anak ko, ako ay may sinumpaang pangako sa ating Panginoon at hindi ko ito maaaring baliin at talikuran, lumuluhang sabi ni Jephthah. Sumagot ang anak ni Jephthah at ang sabi, Nagbitaw ka ng iyong pangako sa ating Diyos. Gawin mo ang iyong nasabing pangako sa kadahilanang iniligtas ka ng ating Panginoon sa ating mga kaaway. Ginapi mo sila at ngayon ikaw ay ligtas na nakauwi. May pakiusap lamang ako aking ama. Bigyan mo po ako ng 2 buwan na palugit upang ako'y managhoy sa mga bundok at kaparangan kasama ng aking mga kaibigan dahil kailanman, hindi ko na mararanasan na ako ay ikasal. Umiiyak na sumang-ayon si Jephthah sa kahilingan ng kanyang nag-iisang anak. At kahit na sobrang sakit nito sa damdamin bilang ama, isinakripisyo ni Jephthah ang kanyang anak bilang handog sa Panginoon, tanda ng kanyang sinumpaang pangako. Ano ang aral na hatid ng kwento ng buhay ni Jephthah? Sobrang nakakalungkot kapatid ang istoryang ito mula sa Biblia dahil una, ito ay nagpapakita ng labis na kasiyahan at katuwaan at hindi na nag-isip pa ng maayos sa kanyang mga binitawang salita si Jephthah, dahil sa pananampalataya, nagawa niyang magbitaw ng pangako at magsakripisyo ng kanyang mahal sa buhay kahit hindi naman humihingi ang Diyos ng anumang kapalit sa kanyang tulong na ibinigay kay Jephthah. Ang Panginoong Diyos ay tumutulong ng walang hinihintay na kapalit, ninais lamang ng Diyos na tayo ay manalig at manampalataya sa Kanya. Bagamat nananalig at sumasampalataya si Jephthah sa Panginoon, ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi kasing tibay ng pananalig ni Abraham sa Panginoon. Bakit? Ang pananalig ni Jephthah ay may kalakip na kondisyon. Kung ating babalikan ang maikling kwento, tahasang sinabi ni Jephthah sa Panginoon, Panginoon, kung ipagkakaloob niyo sa aking mga kamay ang pagkatalo ng mga Ammonita, ipagkakaloob ko sa inyo bilang handog ang anumang bagay na unang lalabas sa pintuan ng aking tahanan sa aking pag-uwi. Si Abraham sa kwento ng Biblia, si Abraham ay sinubak ng Diyos nang hilingin nito na isakripisyo niya at gawing alay ang kanyang anak na Isaac bilang tanda ng pananampalataya nito sa kanya. Si Abraham ay sumunod ng walang pag-aalinlangan, kung kaya't tinangka niyang ailay si Isaac bilang handog subalit pinigilan siya ng Diyos.
Sa kabilang banda naman, si Jephthah ang siyang nagbigay ng kondisyon sa Panginoon. Pinili ni Jephthah na ialay ang kanyang anak bilang handog kahit wala namang inutos ang Panginoon na gawin niya ito. Tumutulong ang kamay ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay ng walang hinihintay na kapalit. Ginusto ba ng Diyos na isakripisyo ni Jephthah ang kanyang anak? Kung hindi, bakit hindi niya pinigilan si Jephthah na gawin ito? Malamang kapatid, matapos mong marinig ang kwento ni Jephthah ay mapapaisip ka din. Nagustuhan din kaya ng Diyos na inalay ni Jephthah ang kanyang anak, o isa lamang itong uri ng kahangalan at kawalan ng kontrol sa pag-iisip dahil sa labis na pananalig? Ano sa palagay mo kapatid? Kung nagustuhan mo ang ating munting talakayan, paki-like, comment and share naman. Paki-subscribe na rin para maging updated ka sa ating mga susunod pa na mga upload. Hanggang sa muli, paalam.